sa pag-atras ng OSG, Office of the Solicitor General. Yung sa paghawak ng kaso. Paghawak ng kaso sa petition for habeas corpus sa Supreme Court. Ang sabi naman ng DOJ, kung ayaw ng OSG na sila mag-abogado, kami na lang ang hahawak. Pwede ba yun? Batay sa reglamento? Mga ano naman ito mga abogado pare-pareho? Kinumpirma ho ng Department of Justice na sila na ang kakatawan para sa mga opisyal ng gobyerno sa Consolidated Habeas Corpus Petition ng magkakapatid na Duterte. Sa interview po kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, naisumitin na nila ang komento sa Supreme Court. Ibig sabihin nakapag-file na rin sila pala ng sagot. Hindi na ho kumatawa ng OSG dahil sa paninindigan na hindi nila kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Yan ho rin kasi ang unang stand ng Pilipinas, ng ating gobyerno at mismong ng Pangulo. Wala ng jurisdiction ng ICC at hindi ho kailanman sa 100 pagtatanong sa kanya, sa 100 beses na sinabi niya, hindi ho kailanman makikipagtulungan ng ICC ang Pilipinas sa ICC dahil wala nang jurisdiction. Dahil dito ay ito rin ang naging posisyon ng Office of the Solicitor General. Dahil hindi naman po pwedeng iba ang posisyon ng OSG sa posisyon ng presidente ng Pilipinas, di ba? Totoo. Ngayon, bandang huli, nagbago ba? Alam mo, may problema din ang DOJ na. May nagpadala sa akin ng video na ito press con ito ng... Pwede natin i-play yan kasi yun naman yung press con nung araw di ba? Nakita ba yun? 10 months ago? Ayun na sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Ginong Miko Clavano, ay sinasabi niya, ng DOJ, sino man daw pong government official who work with ICC may face punishment. Kaya nga. Paano kaya natin re-resolve nito, no? Yan po ang press ko nito sa Department of Justice at ang sumasagot ay itong si Ginoong Miko Clavano. Pero ngayon, 10 buwan na nakalipas, ito na nga po ang nangyari sa ating bansa ngayon, Nelson. So, pwede ba yun? Sabihin, kung hindi uubra ang OSG, ang DOJ ang aakto bilang abogado ng gobyerno? DOJ sila. Mas alam nila yung batas na yan. Kung hindi sila po pwede, bakit naman sila susugod doon, di ba? Kasi alam ko, kung di ba sa mga pangkaraniwang sila ang piskal, di ba? Si OSG talaga yung ang abogado ng government. Pero tapos, ito naman kasi dyan, nandun na sa nakapile na nasa Supreme Court na Ayun. Pero sa pangkaraniwang kaso kasi, di ba, ang meron kang piskal sa government side, tapos yung private prosecutor, kung gusto pa ng isang akusado, di ba, na magkaroon siya ng private prosecutor. Yes. Pero ang lead mo, yung government piskal, di ba, government prosecutor. Dito naman, ang gobyerno naman kasi ang inaasunto dito So, dapat ang gobyerno ang OSG. Gobyerno na magtatanggol sa sarili nila. Well, siguro may mga abogado nakakapakanood sa atin ngayon kung ano ang kanilang pananaw sa bagay na ito. Pero bagay, sabi naman ng DOJ, no? Ubra nga siguro ito. Ang paliwanag ni Secretary Remulla, we were given the authorization by the Executive Secretary. So inaatasan sila. Na sila na ang At nagkomento na nga, nagfile na sila ng comment sa Supreme Court. Ayun. Ang sabi naman ni Attorney Claire Castro, dapat daw i-assess ni Solgen Menardo Guevara kung kaya pa niyang magtrabaho sa gobyerno. So yun ang kanyang sabi, So parang gusto niyang sabihin, baka hindi mo na kaya, baka pwede ka nang magbitiw, ganun ba ibig sabihin? Sabi niya, siguro mas maganda kung mismong si Solgen ang mag-a-assess sa sarili niya. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Pero dito kasi sa stand na ito ng OSG, hindi lang si Solgen ang ma-stand, di ba? Niliwanag nga natin kahapon na ito yung stand mismo ng kabuuan ng OSG. At hindi lang yun, Jen. Ito naman ang stand din ng Malacanang Tama ka. Tama, kahit ngayon, Kasi ang kanilang paliwanag, hindi po tayo nakipagtulungan sa ICC. Tayo po ay nakipagtulungan
sa Interpol. Oh, Di ba? Yun naman ang sabi nila, di ba? Oho. Eh bakit nila... na dapat daw, yun ang ipinaliwanag ni Solgen. Oho. Dapat daw, yun ang magiging posisyon ni Guevara na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Okay. Dahil yun ang stand natin. Sa Interpol Sa tayo Interpol tayo nakikipagtulungan. alam mo kasi mga abogado, technically, maliit na bagay. Minsan, para sa kanila, well. Eto ngayon ang... Oho. Hindi ko alam kung anong masasabi mo rito. Oho. Meron namang statement ngayon ng Malacanang na halimbawa, hiniling daw ng ICC na i-freeze. Ha? Tako, ayun, narinig ko yan kanina Oo. sa press con, oh. I-freeze ang mga ari-arian, kayamanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung kanyang mga assets. Yung kanyang mga assets, Oo. ay ipapaubaya naman nila ito sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council. May ganung anggulo ba? Hindi kasi sa mga kaso, pwedeng mag-freeze ang ICC ng mga property, mga assets. tama. Eh, Pero hilingin mo sa gobyerno. yan kasi- Ihilingin mo. Oo. Eh ngayon, eto ang tanong, Jen. Oho. Ibig bang sabihin, makikipag-cooperate na tayo ngayon sa ICC? Kung halimbawang hilingin ng ICC na i-freeze ang mga ari-arian Ayan ni dating Pangulo Duterte. Kasi AMLAC na eh. Oo nga. Yung AMLAC, gobyerno yan eh. Oho. Pilipinas yan eh. Sino ba nag-suggest yan? Kasi parang tanong kayo na sa press con eh. Parang tinanong, may nagtanong. Oho. Tapos, bahala na ang AMLAC daw dyan. De sana ang sagot dyan, Jen, kung talagang sila ay firm sa stand, Hindi ay hindi ho pwede. tayo pwede kasi hindi tayo pwede makipag-cooperate. Sa Na-aresto hindi lang na ho tayo si miyembro, eh. na-aresto lang ho si Pangulong Duterte. Duterte dahil nakipag-cooperate tayo sa Interpol. Ayun. Diba? Pero kung hihilingin pa ng ICC na i-freeze ang kanyang order, parang dating, teka lang, sobra na yan. Marami na kayo request. Oo. Hindi ba? Oo nga. So, ngayon, malabnaw, sa tingin ko, ha? Oo. Malabnaw ang posisyon o malabo ang posisyon ng gobyerno ng Malacanang. Kung tayo ba'y nakikipagtulungan nga ba sa ICC o hindi, di ba? Ayun na nga. Kasi ang anggulo naman nila dyan, sabi, kung halimbawa, pwede ba nilang gawin yun doon sa punto na, bakit mo naman pati ari-arian ng tao ipipris pa natin, ano? Doon ata yun sa anggulo na, bagay ang kaso natin, yung against humanity, crime against humanity. Ginagamit daw talaga yan para halimbawa, para mabayaran yung mga biktima. Pagka na-freeze yung asset. At saka yun sabi nila, di ba, yung yaman, yun yung anggulo ni Trillanes na ang yaman daw ni... Marami. Ay, marami. Bilyon-bilyon. Na galing daw sa Diyan droga magkakaalaman kung talagang merong pera, di ba? Yun na nga. Ang problema mo, kung pagtingin doon, 500 pesos. Ngayon, Jen, ang tanong natin, bakit pa kasi hindi sabihin ng Malacanang na, oo, nakikipagtulungan tayo sa ICC? Mukhang hindi gagawin yun. Kasi nga, May nauna. tumiwalag na tayo sa Rome Statute. Kami nauna ng pahayag. May mga naunang pahayag Mahirap. Ang hirap ngayon ng posisyon nila, di ba? Kasi kumbaga, topo-topo barega Yun sabi nga. nila eh. Paano mo ngayon ipipres ang asset ng dating Pangulong Duterte nang hindi ka makikipag-cooperate sa ICC? Makakaisip ng dahilan yan. Makakaisip yan. So parang inuuntog natin parang pinasasakit niyo yung ulo nyo, di ba? Abangan natin. Yung OSG nga, sumakit ang ulo eh. Oo nga. Na sabi, hindi kaya ng biogesic to. Tugmuron ang kaya niya. Tugmuron. Nako. Mabigat nga yung bagay na yan. Mabigat, diba? Kasi ang nagpalutang din mismo. Sino ba nagtanong niyan? Hindi ba si Eden Santos? Hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Baka Hindi si na nga ako masyado nakagpapapanood kasi baka may marinig na naman akong mali. Tapos, pagkakamala na naman tayong kumakampi dun sa isa, di ba? Ayun. Siyempre, pag may narinig tayo mali, alam namang sangayon na natin, di ba? Yun na nga. Oo. At ang atin naman taga-subaybay ay mga makatwiran naman yan. Nga pala, may tama din naman pala. May tama din pala itong dalawang ito. Yun lang dyan na punto natin na alin ang competent judicial authority sa Pilipinas? DOJ ba? Lahat na ng abogado mukhang kasang-ayon. Tama naman ang ating opinion. Ayan nga. Yan ang sinasabi natin, di ba? Well, abangan ang susunod na kabanata sa mga puntos na yan. Kung iyan ba'y talagang ipupush nila o baka naman yan ay pinalutang lamang.